Welcome po sa ating pagbabasa ng ang magandang balita ayon kay Matthew. Ang magandang balita ayon kay Matthew ay naglalahad na sa Jesus ang katuparan na ipinangakong pagligtas ng Diyos sa mga aklat ng lupang tipan sa pamamagitan ng paggamit ng maraming talatang hango sa lumang tipan. Binigyan din na aklat ito na si Jesus na taga Nazaret ang hinihintay na manlubos ng buong Israel. Ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit, kahit na si Jesus ay sinilang at namuhay sa lupain ng mga Hudyo, ang magandang balita, Biblia, ito ay di lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tao. Maingat na hindi lahat sa aklat ni Mateo ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang pagsilang, ang pagbutismo, at ang pagtukso sa Kanya, at ang Kanyang pangangaral, pagsusuro, pagpapagaling ng mga tao sa Galilea at sa iba pang lugar. Inilahad din dito ang paglakbay ni Jesus mula sa Galilea hanggang Jerusalem at mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito ay nagtatapos sa kanyang pagpapako sa krus, muling pagkabuhay at pagsusugo sa kanyang mga alagad. Sa aklat na ito, si Jesus ay pinakilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at mangaral tungkol sa kaharian ng langit. Ang malagang turo ni Jesus na nilalaman ng aklat na ito ay nahati sa 5 pangkat. Ang sentro, sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan, at kahihitadnan ng mga taong pinagarihan ng Diyos. Mga tagubilin sa 12 alagad tungkol sa kanilang mga dapat gawin. Mga talagaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad. Mga turo tungkol sa maging wakas sa kasalukuyan panahon at nalalapit na paghahari ng Diyos. Pinapaniwalang sinulat ni Matthew ang aklat na ito unang-una para sa mga Hudyo upang sila sumampalataya na si Jesus Kristo ang katugunan na matagal na nilang hinintay na pagligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos. Thank you po.